last week ni Pastor Louie regarding po sa pag-ibig ng Diyos. I do not know sa inyo, pero bilang bukod sa manggagawa ako ng Panginoon or tayo ng Panginoon, may part ako na nagiging routine monthly and ngayon na-observe ko siya ulit sa sarili ko na napansin ko yung flow ng message ng Lord mula January this year hanggang ngayong December. Nagsimula siya sa pagiging sa family, sa tema ng pamilya, hanggang sa naging comfort siya in the middle of the year, in the mid-year, naging comfort siya from hindi pala family, from friends, naging family, and then itong last quarter of the year ay naging para tayong mga army. Lalo na nung nakaraang buwan ng November when Pastor Louie discussed about prayer. So ang na-observe ko lang na format ng hindi siya planado ng mga speakers or ng pastor. We believe, and I personally believe it is the Lord. So nagsimula siya from friends, family, and now this last quarter ay tinuturuan tayo maging part ng army ng Lord or mga soldier. I do not know, pero yun yung format na na-observe ko. Try to recall or call back yung mga preachings this whole year. Kahit yung mga topic lang. Tapos, wag nyo nang panuorin. I'm not discouraging you, pero kung busy kayo, kahit wag nyo nang isa-isahin panuorin. Imagine from January, ilang linggo yun hanggang ngayon. So, napakarami. Pero kung may mga notes kayo, try to call back lang, recall lang yung mga topic. Mapapansin nyo, mula friends, tas mid-year, naging family, tapos etong last quarter, naging tayo, soldier. Tinitrain tayo to become God's soldier. So, thank you po. God bless you po. Magandang analyzation yun. I believe that's supposed to be the format of the Lord or the Lord's message every Sunday. So, good morning once again. Good morning po, Holy Spirit. Good morning, Lord. So, ang ating tema po for this whole month of December ay patungkol sa God's love for mankind. Sabihin niyo po, God's love for mankind. Yan. Medyo maliit pala yung nagawa ko. Pasensya na po. 4:13 to eh. Ha? Nagpalit na. Okay. Hindi ako sorry po. So, yan. God's love for mankind. So, ito po ang ating topic regarding this week or this Sunday. Pa-next po ako, Ate Chin. Salamat. Yan. Nababasa nyo? Hello, love. Goodbye. Ay, hindi pala. I love you, period. Sabihin naman, I love you, period. Yan. So, bahala na kayong mag-isip kung bakit ganyan ang topic. I love you, period. And last week po, I can sense and feel the eagerness ng ating pastor, tagapagsalita ng Diyos, regarding sa pagbibigay ng hindi lang basta galang, kundi pagka-amuse or astonish sa ginawa ng Lord, symbolizing, di ba, yung komunyon. Kaya last week, ang word na natutunan ko ay salitang grandeur. Tama po ba, Pastor? Tama po ba? Grandeur. So, hindi ko lang kung napansin yun, pero ako yun talaga nagrema sa akin. And I tried to search. Actually, hindi siya ginagamit sa mga basta-bastang salita lang or pangyayari lang. So, special na salita yun at the Lord deserves it. So, yung ginawa ng Lord, in remembrance of His love for us. Hopefully, naalala nyo po, ang tema or ang topic last Sunday po, tinuro po ni Pastor Louie, regarding sa remembering the greatest expression of God's love. Number 1, remember the glory of His sacrifice. Remember His unconditional love. Dalawa lang pala yun. Actually, 2 bullets lang. O yun, and then yung conclusion na in the book of Hebrew. So this Sunday po, ngayong araw na ito, ay meron tayong objectives din or objective regarding this topic. Pa-next ako, Ate Chin. Basahin ko na lang, medyo maliit yung ibang part, pasensya na po. Objective natin is not just only to remember or to recall,
but to appreciate the God or the love of the Lord by expressing it to others. So while doing this message or reading passages and texts and story, of course, sa buhay ng ating Panginoong Jesus, uh, andun yung, siyempre, pagre-recall ng ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Napakaganda ng mga awit kanina, talaga nga naman. Talagang hindi lang maaantig yung damdamin mo, kundi maaalala mo yung pag-ibig ng Diyos sa'yo. Amen? Sabi po, mayroong dalawang napakalakas na force sa mundo. Yung una dyan, siyempre, we all know yung love ng Lord. Ayan ang napakalakas talaga. Yung pangalawa na force na napakalakas, sabihin nyo, napakalakas. Yan. Yung pangalawang force ay kasalanan. So, love and sin, that's the two huge or greatest or biggest force, pinakamabigat, heaviest, anumang term yan, na lakas or puwersa sa buong mundo. Why? Kasi love, syempre, yun yung dahilan kung bakit naparito si Jesus. Binigay niya ang kanyang buhay because of love. And the second one is sin because yung kasalanan ang siyang naging dahilan kung bakit din napako ang Panginoong Jesus. Imagine, hindi ibang bagay kundi love and sin. But we all know, syempre, tulad ng inawit natin kanina, hindi lang ang mga pako ang nagpanatili sa Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, kundi yung pagmamahal niya para sa atin. Amen, church? Yan, praise the Lord. And we believe and we pray we are still on the same page patungkol sa paniniwala na si Jesus ay namatay, muling nabuhay, at muling babalik sa takdang panahon. So objective natin once again is to remember God's love and to appreciate it. How? By simply expressing it to others. It's good to know that you have knowledge when it comes sa pagmamahal ng Lord. Amen po? Magandang bagay yun. Alam mong namatay siya at paano siya napako. Sino ang nagpako sa kanya? Ano ang rason? Pero babalik tayo sa word na application pa din kung paano mo naman i-express or i-appreciate yung love ng Lord. So, dalawang bagay yan na dapat natin ginagawa. So, 3 bullets lang ito at simulan na natin. Handa ka na ba? ICF, handa ka na ba? Praise the Lord. Sa mga nasa online po, pwede nyo bang ilagay ang comment or i-comment? Naka-live po ba tayo? Naka-live. Sa mga nasa online po, pwede bang ilagay nyo sa comment section, I love you, period. Ayan. Para malaman naming updated kayo or pakinig pa kayo ng maayos. Yan. So, praise the Lord. Number 1. I love you, period. Number 1 bullet natin, does God love me? Tanong agad. Number 1 bullet natin, mahal ba ako ng Diyos? Hallelujah. Hindi birong tanong to, ha? Pero actually, ito ay isa sa mga common questions sa panahon natin ngayon. Kailan lumalabas ito? Kapag may problema, may pagsubok, di ba? Kapag mayroong pinagdaraan ng mabigat, may mga pangyayari na hindi mo ina-expect at hindi sangayon sa plano or kagustuhan mo. So the question of whether God loves us personally and individually is very common po. Pero kahit na common siya or lagi nating napapakinggan, hindi natin ma-deny na ang hirap-hirap unawain ng tanong na to. Kailan niyo po huling natanong na mahal ba talaga ako ng Panginoong Jesus or ng aking Diyos sa sinasamba? At kung natanong mo yan, kapatid, do not condemn yourself. Ay huwag ka mag-alala dahil gusto rin namang marinig ng Lord yung tanong na yan mula sa'yo. Tanungin mo siya. So, we are all surrounded by our limitations po sa buhay na ito. Limitasyon sa talento, limitasyon sa pera, limitasyon sa diba? Limitasyon sa kaalaman, sa karunungan. We are very limited at may hangganan po ang ating kakayanan sa buhay na ito. And even our faith has a limit. So, hindi siya infinite. Kaya tayo, hindi natin ganun kadaling maunawaan yung salitang mahal ka ni Jesus. Sabihin mo nga po sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Oh. Sinabi mo lang ba yan, ha? O talagang with ano yan, ha? Conviction.
with feelings. Amen. So, tapos nakikita pa natin yung ating mga kamalian, kahinaan. We know na si Lord perfect siya. Pwede bang mag-amen ng agree? Yan. Si Lord powerful siya. Amen. Si Lord holy. Amen? And righteous. And hindi niya deserve ang mga basura, ang mga kalat. Diba? Hindi niya deserve ang marurumi, ang mga imperfect na tao. That's why there are times na natatanong natin, Lord, mahal mo ba talaga ako? O kaya naman, Lord, bakit ako? Pero mga kapatid, the great truth of the gospel is that mahal ka ng Panginoon. Alam kong million times or siguro, wag tayo masyadong maging OA, 1,000 na lang. Diba? Thousands of times napakinggan na natin yung salitang mahal ka ng Diyos. Diba? Sa iba't ibang relihiyon, sa iba't ibang simbahan, iba't ibang lugar o tao, may mga nagsasabi sa atin na mahal ka ng Diyos, mahal ka ni Jesus, namatay siya para sa'yo. At yun naman ang sinasabi talaga ng Bible actually. The scripture is reminding us of God's love for us. So simulan po natin. Pa-next ako ate. Alam niyo po, in the book of Genesis, I tried to research the best na kaya kong magawa. In the book of Genesis chapter 2, verse 7, 21 to 22, you can read it sa bahay po. Nung nilikha ng Lord si Adan, and including Eva na din, tayo lang ang, I could say, special talaga na nilikha ng Lord. Why? Kasi ang lahat ng nilikha niya, ginamit lang niya ay salita. Let there be light, di ba? Let there be darkness, let there be ocean, let there be ganito, ganyan. Pero ang tao, nung nilikha niya, ginamitan niya ng yan, bukod sa hininga, syempre, kamay muna. Ginamitan niya ng kamay. Diba? Tapos ginawa niya tayo, ayon sa wangis niya, yun ang sabi. So, God breathed man. Sa Genesis chapter 1, binigyan pa na tayo ng Lord ng authority. Diba? To domain or para pangalagaan ang sansinukob. Particularly ang mga may hininga. Diba? Ang kalikasan, ang mga hayop. Etc. etc. So, hindi yan binigay sa hayop, sa tao lamang po. Ang hayop nilika sa pamamagitan lang ng salita. Ang tao ginamit kamay. Tapos hiningahan pa. Diba? So, God breathed man. And then, God gave dominion to mankind alone, hindi sa mga hayop. In Genesis chapter 3, ito na yung the man and his wife hid from God's presence. So, ito na yung nagkamali si Eva at Adan. Si Adan at si Eva, pumasok ang kasalanan at nagtago sila sa Diyos. Pero alam niyo po, there's an intimacy between God and mankind ever since. Kasi sabi ko nga po kanina, hindi lang tayo basta sinabi ng Lord or nagmula sa salita niya, naglaan siya talaga ng panahon para tayo ay ayusin, para tayo ay buuin. So, kaya mayroon na agad intimacy, mayroon na agad relationship, di ba? Na pinapakita ang Diyos sa tao. He is interested with us to have relationship with Him. So, bukod doon, kahit na nagkamali or nagkasala ang Genesis or ang tao in the book of Genesis chapter 3, relationship with God was broken after the fall. So, naputol yun, pero kahit na naputol yung kanilang relasyon, dahil taksil ang tao, sumuway ang tao sa Diyos, hindi nawala yung love ng Lord sa tao. Klaro po. Malinaw po yun ha. Kahit nagkasala si Eva at si Adan, hindi nawala yung love ni Lord sa kanila. So, it was abnormal for them to speak. It was not abnormal. Actually, hindi ko nata nalagay. Pero, normal para kay Eva at kay Adan, nakausapin si Lord that time face to face. Kasi ang description nga, bumaba si Lord, naririnig nila yung yabag ng Diyos. Bumababa sa Garden of Eden. So, it is normal for Adam and Eve that time na makausap ang Diyos ng personal. Ang hindi normal, o ang salitang abnormal, gamitin ko po, ang abnormal ay yung nagtago sila sa Diyos. Ulitin ko po kapag may relasyon ka sa Lord, sa isang tao, normal na nag-uusap kayo. Kapag hindi kayo nag-uusap pero may relasyon kayo, that's abnormal or that's not normal. Nagkakaintindihan po?
Kaya sila, that time, nung nagtago si Eva at si Adan kay God, abnormal yun. Hindi siya normal na paraan. Pero alam natin kung yung reason kung bakit, dahil nga nagkamali o nagkasala sila sa Diyos. Pa-next po ako, Ate Chin. Chapter 3, verse 21 to 23, God clothed them and protected mankind from further harm. So, sabi ko kanina na relasyon ang naputol, hindi dahil kay Lord or hindi dahil ayaw na ni Lord, kundi dahil sa pagtataksil ni Eva at ni Adan. However, kahit naputol yung relasyon, yung ugnayan, yung komunikasyon, yung love ni Lord, still there. Sa paanong paraan? Dinamitan ni Lord. Mababasa niyo po yan in Genesis chapter 3. Si Lord ang nagbigay ng damit sa kanila. Nakita ni Lord, anong damit ninyo? Mga dahon. Makahiya. Hindi makahiya yun. Mga dahon ang gamit, sabi ng mga nagko-cosplay. Sabi ng mga nasa libro, dahon. Ang ginamit na pantaklob ni Eva at ni Adan sa kanilang mga body parts. Pero nung makita yun ni Lord, dinamitan niya si Eva at si Adan. That shows love, amen? Kapag nakikita mo yung anak mo bilang magulang ka, na nilalamok, di ba? Pinalayas mo kasi gabi na umuwi, tapos nilalamok sa kalsada, maawa ka papauwiin mo, o kaya naman dadamitan mo, papatawarin mo. Si Lord that time, nakita niya si Eva at si Adan, hindi maganda yung nangyayari sa kanila, dinamitan niya. So God protected mankind. At hindi niya lang basta dinamitan. Sabi ko nga, He protected mankind from further harm. Nag-usap niya ng Trinity. Si God the Father, God the Son, at si Holy Spirit. Nagkasala ang tao. Tumulad na sila sa atin. Nabuksan na yung kanilang kamalayan, yung knowledge nila between good and evil. So hindi maganda na manatili sila sa Garden of Eden. Why? Kasi meron pang isang puno roon, bungang kahoy, na ang dulot naman ay magiging immortal. So, hindi na mamamatay. At kapag nakain yun ng tao, eternal na siyang makasalanan. Eternal na siyang malalayo sa Diyos. That's why God protected mankind. Pinaalis niya sa Garden of Eden. That's one of the main reason kung bakit pinaalis ng Lord, to protect them. Kasi kapag nangyari na nakain naman nila, yung bungang kahoy na hindi sila mamamatay, lalo tayong mawawalay sa Diyos. At hindi pwedeng i-break ng Lord yung kanyang sinabi. Hindi pwedeng i-break ng hari ang kanyang inutos. Kung anong utos ng hari, siyang mangyayari. At ang Diyos natin, isa siyang hari, kailangan niyang panagutan, kailangan niyang panindigan yung kanyang sinabi. Pero para sa pagmamahal niya rin sa atin, that's grace He protected us, kaya kahit masama or masakit sa loob niya, pinaalis niya sa Garden of Eden si Adan at si Eva for their own protection. Kaya we are blessed. Amen? We are blessed. Kahit na, Lord, dapat di mo na kasi ginawa yung huwag na tayo magmarunong sa Lord. Diba? Diyos ang nakakaalam ng mabuti at masama. Diyos ang nakakaalam ng mas makakabuti para sa atin. It's our own will na nagdadala sa atin sa kamalian. So, He drove them out of Eden para proteksyonan sila for the future problem, future harm, o future anumang pwede pang mangyaring hindi maganda. So, yung mga action ng Lord, it's all about love. Then, yung God's plan, after that, is redemption. So, can you imagine, can you picture out kung hindi pinalis ni Lord ng Eden, si Eva at si Adan, kahit dumating si Jesus, para sa atin, imposible, hindi natin alam kung anong pwedeng gawin ng Lord, pero yung imagination, yung image na eternal na tayo makasalanan. Para sa atin, there's no really way out para makalapit ulit sa Lord. Nagigets po natin? Kaya salamat sa Panginoon. Now, pinaalis ni Lord si Eva at si Adan sa Garden of Eden for their own protection. Pero hindi doon natapos. What's next after that is yung redemption ng Lord through Jesus Christ.
Dahil nakaalis sila, hindi nila nakain yung bunga na pinagbabawal din, ay dahil doon, naging malaya lalo ang Panginoong Yesus na iligtas tayo. Wala nang pumigil or walang pumipigil because of that. And design din ng Lord na tayo ay iligtas. Minsan po nabanggit ko sa youth service namin na hindi pinlano ni Jesus, ni God the Father at ni Holy Spirit na iligtas tayo nung magkasala ang tao. Nagagets niyo po? Tayo po ganito. Gumagawa tayo ng plan B. I'm not saying lahat, pero most of the time or most of us, maaari. Gumagawa tayo ng plan B kapag yung plan A bumagsak. Ako lang po ba? Mayroong plan B tayong nagagawa, plan C, plan D, plan E, kapag yung plan A pumalpak. Pero hanggang di pumapalpak, may pagkakataon, go lang, walang plan B, walang plan C, walang next plan. Pero si Lord, si God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, they planned it already. It is part of their plan na tayo ay iligtas kahit hindi pa tayo nililikha. Andiyan pa po ba kayo? Sunday Equipping Team, praise the Lord. In the book of 1 Peter, pa-next po ako, Ate Chin, salamat. Chapter 1, verse 20, magandang balita Biblia. Tama po ba? Itinalaga siya ng Diyos, tinutukoy dito si Jesus, pakinggan niyo pong maigi. Sabi ni Pedro, itinilaga siya ng Diyos bago pa nilikha ang daigdig. Ever since or before the world started, bago pa magkaroon ng liwanag, ng mga hayop, ng kabundukan, at ng tao, plano na ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu, na si Jesus ang magiging alay kapag ang tao ay bumagsak sa kasalanan. It is already part of the plan. Hindi nila ina-expect na mag-fail tayo. Pero God is all-knowing God. Alam ng Diyos ang nakaraan, kasalukuyan, at ang hinaharap. Amen? At wala tayong pwedeng itakas sa Lord o hindi tayo makakatakas sa Lord. Lord, ito plano ko. Ay, hindi, bukas ibahin ko, Lord. Kahit ibahin natin ng paulit-ulit, God knows already. Kaya ito po, yung nangyari, na-picture out na to ng Lord, nakikita niya na to. Again, hindi niya po ine-expect na magkakamali ang tao. Hindi siya after, magkakamali yan, Hindi ganun ang Diyos natin. He is all-knowing. Kaya nga meron siyang mga future conviction, may mga future warning, meron siyang mga words of wisdom na ginagamit sa tao, pamamagitan ng Bible, sa pamamagitan ng sitwasyon, para hindi natin gawin, para hindi tayo tuluyang bumagsak. Nagigets niyo po, mga kapatid ko sa pananampalataya? Ulitin ko po. Dinisenyo na po ng Diyos Ama na si Jesus Christ ang maging hain, maging handog para sa kabayaran ng kasalanan natin nung hindi pa tayo nililika. So hindi siya pinlano nung tayo ay magkamali. Pinlano siya bago pa tayo ilikain. Ganon katalino, kagaling, ganon kamakapangyarihan ng Diyos natin. Pinupuri natin siya for His power, for His authority, for His love, for His wisdom. Pero, of course, masakit yun sa Lord. Masakit yun sa Diyos. This week, mga kapatid, I tried na isoak yung aking isip, puso, yung aking mga senses in remembering God's love. At alam niyo po, nitong Huwebes lang, recently lang, sabi ko, I'll try na manood ng yung mga clips lang ng Passion of Christ. Chinat ko sa Brother Jen, sabi ko, Sam, send nga sa akin, may clip ka ba ng yung video na hinuli si Jesus after praying and then pinako siya. Yun lang. So, may mga sinend siya sa akin. And then I tried to watch it, mga kapatid. Kumakain ako ng pancit canton, umiiyak ako. And then I'm trying to search my heart. Sabi ko, siguro nai-emotion ako. Pero hindi. Nagagalit ako sa mga tao hanggang sa God reminded me, isa rin ako dun. Di ba na umaalipusta sa Diyos at
pumapalo sa kanya, sinasaktan siya. And I'm trying to imagine, kasi pag nanonood ka ng Passion of Christ or tayo, pag napapanood natin, madalas syempre yung sitwasyon ni Lord ang nakikita natin. Tama yun. 'Di ba? At nasasaktan din tayo, naiiyak tayo, nalulungkot, may kasamang pagsisisi, regrets. Now, I'm trying to analyze sa abot ng maliit kong utak. Sabi ko, ano yung nararamdaman ng God the Father habang ginagawa sa kay Jesus yun? At grabe yung sakit. Hindi ko naunawaan sobra. Hindi ko eksaktong nalaman. Pero masakit din pala. Sobrang sakit. Bilang tatay or bilang Diyos Ama, kung anak ko yon yung nandun, at di ba parang hindi makaturungan, hindi makatwiran. Pero again, plano hanggang sa nangyari. Plano na magligtas hanggang sa nangyari yung kanilang kinatatakutan. Not literally natatakot sila ron, pero isa sa kanilang pinapangambahan. Na mawalay ang tao sa Diyos, hindi kilalanin ng tao ang Diyos, hindi mahalin ng tao ang Diyos. Kasi we all know and we believe the Lord deserves our love. Amen? Deserve ng Lord na purihin siya, pasalamatan at kilalanin bilang Diyos, bilang tatay. But it is very amazing na itinalaga ng Diyos, Ama, they planned it already, bago pa nilikha ang daigdig. At alang-alang sa inyo ipinahayag sa mga huling araw na ito. It is by God's grace, kaya nalalaman natin itong bagay na ito, mga kapatid. At naway, sabi nga natin kanina, our objective ay maalala natin yung pag-ibig ng Diyos and ma-appreciate natin by expressing it to others. That's the Old Testament. Kung bakit ko po yun binanggit, just to recap what happened in the past. Kasi we always ask the Lord, or most of the time we ask the Lord, Lord, do you really love me or do you love me? Does God love me? Sometimes, tumitingin tayo sa Old Testament, particularly yung mga nakabasa na ng Old Testament, na para bang mahal ng Lord ang Israel bilang bansa. Di ba? Kapag nababanggit ang bansang Israel or ang Israelites, ang nare-recall sa isip natin, bayang pinili, which is true. Tama yung mga bagay po na yun. So, minahal sila ng Diyos bilang bayan, pero isang bagay ang dapat din nating maalala, na God loves them as a nation and as a person individually. What do I mean by that? Mahal ng Diyos ang bansang Pilipinas. Amen? Pero mahal ka rin ng Diyos. So yung pagmamahal ng Lord ay hindi lamang as a whole, as a general, but as an individual. Equally, pero pangkalahatan po. Huwag nating makalimutan si Ruth, si Hagar, si David, si Abraham, si Moises, si Jeremiah. Itong mga taong ginamit ng Diyos, mga individual silang tao. Hindi sila grupo. Ginamit lang sila ng Diyos or ginamit sila ng Diyos for the nation of Israel, but God loves them individually and personally. Kaya si Lord, pinaparanas niya yung love niya sa atin, hindi lamang as a church ng Emmanuel Christian Fellowship, but as an individual people of God. Bilang si Justine, bilang si Ruth, bilang si Tita Oni, si JR, si Jalan, si Chin, as an individual, the Lord loves us. Kaya pwede ba sabihin, i-remind sa mga katabi mo, mahal ka rin ng Lord. Mahal ka ni Lord. God loves you. Kaya itong love na to ng Diyos Ama, naging obvious lalo siya sa nung nagkatawang tao ang Panginoong Yesus. Nung bumaba si Jesus sa langit, nagkatawang tao, mababasa natin yan in Philippians chapter 2, verse 5 to 15. Nalagay ko po ba? Pwede pa? Wala, no? So, in Philippians chapter 2, verse 5 to 15, hayaan niyo pong i-search ko saglit. Mahaba kasi kaya hindi ko nilagay. Filipos chapter 2, verses 5 to 11. Diyan na po, kaya po ba? Ayan. Ay, thank you po.
Dapat maging katulad ng kay Kristo Jesus ang pananaw ninyo. Pa-next. Kahit na nasa kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sa halip, binabaan niya ng lubusan ng sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siyang tulad natin. At sa pagiging taon niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan. Maging sa kamatayan sa krus. Kaya naman, itinaas siyang lubos ng Diyos at binigyan ng titulong higit sa lahat ng titulo. Ano yun? Upang ang lahat ng nasa langit at sa lupa at nasa ilalim ng lupa ay luluhod sa pagsamba sa Kanya. At kikilalanin ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikapupuri ng Diyos Ama. Pwede ba palakpakan natin muna ang salita ng Diyos? It is the love of God, mga kapatid. Nagkatawang tao ang Diyos para sa atin, para sa pagmamahal niya sa atin. In the book of Luke, chapter, pa-next po ako, Tichin, thank you po. Chapter 13, verse 34. Ito po yung, well, obviously, ito yung puso ng Diyos para sa mga tao sa buong mundo. Jerusalem, sabi ni Jesus, Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinugo o isinusugo sa iyo. Ilang beses kong sinikap na kupkupin ang iyong mga anak, gaya ng pag-aaruga ng isang inahin sa kanyang mga sisiw, ngunit ayaw mo. So again, that speaks God's heart's desire for the people na manumbalik sa Kanya. Kasi God longs for us. Not to punish us, but to love us. Ulitin ko po, the Lord longs for us, hindi para parusahan tayo, but to love us. Kaya yung ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, it's very clear po, mga kapatid, of God's love sa ating lahat. Jesus' work on the cross was very clear. Hindi ito pwedeng magkamali, ito'y ginawa niya para sa kanyang pagmamahal sa atin. At itong pag-ibig na ito, mga kapatid, this is unconditional love. Hindi ito klase ng pag-ibig na istorhe, di ba? Alam niyo po ba yan? Yung 4 types of love sa Bible? Ito ay agape love. Ito ay genuine love. Ito ay hindi basta pagmamahal ng lustful love or friendship love type of love. Hindi ganoon. Ito ay agape love. When we say agape love, it's sacrificial love. 'Di ba? So, walang makakapantay doon, tanging si Lord ang nag-illustrate nun sa atin. So, this love is unconditional. Tayo ay nasa worst state ng ating buhay nang tayo ay mahalin ng Diyos. We've heard it million times. Tayo ay nasa worst state, nasa pinakalugmok, pinakapangit, pinaka-hindi kaaya-ayang sitwasyon ng buhay natin nang tayo ay mahalin ng Diyos. He did not wait for us na maging perfect. Hindi niya tayo hinintay na magawa mo muna to bago kita mahalin. No, mga kapatid. As a matter of fact, sinabi ng salita ng Diyos in Ephesians chapter 2 verse 1. Panex ako, Ate Chin, bago kang umuya. Sorry, Ate Chin. And you were dead in the trespasses and sins. Karugtong in verse 4 and 5, but God, being rich in mercy, because of the great love with which He loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved. Naway naunawaan niyo po, mga kapatid, being rich, ang Diyos natin ay punong-puno ng habag, punong-puno ng awa sa atin, at dahil siya ay punong-puno ng pag-ibig, dahil siya ay pag-ibig, at mamaya dadaanan din po natin yan, kahit tayo ay lugmok sa kasalanan, papunta na ng impyerno, nasa bingit na ng impyerno, namatay si Jesus para tayo ay sagipin, para tayo ay iligtas. Again, that happened nung tayo ay dugyot sa paningin ng Diyos, nung tayo ay pangit sa paningin ng Diyos, nung tayo ay hindi kaaya-aya sa paningin ng Diyos. That's why He made us alive together with Christ, and by grace we have been saved. So again, mga kapatid,
those questions or that question, does God loves me? Mahal ba talaga ako ng Diyos? Pa-next ako, Atchin. Here's the answer. Yes, definitely God loves you. And in the future, just in case you might wonder, kung mahal ka ba talaga ng Diyos, remember kung ano yung ginawa niya sa cross for you. Yun lang magagawa natin mga kapatid. Hindi mo siya kayang maunawaan ng buong buo, but that's the truth. He knows everything about us. He knows everything we've done. He knows everything we've taught. And yet, God loves us relentlessly anyway. Sabihin mo sa katabi mo, God loves you so much. Mahal ka ng Diyos. Sinabi nga sa Bible, di ba? Walang makakapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Not even your thoughts. Not even your feelings. Hindi na basta kasalanan no? Kasi alam nyo, minsan ang nagiging kalaban na natin, sarili natin. Or madalas talaga pala, hindi lang minsan. So, hindi na basta tao no? Hindi na basta force or hindi na basta dominion ang nang naiisip natin kapag naririnig natin na walang makakapag-iwalay sa akin sa Lord. Paano yun, Lord? Minsan hindi kita nararamdaman Regardless, kahit na, mahal ka pa rin ng Diyos. That's the first bullet, mga kapatid. God loves you. Does God love me? Yes. Pwede ba nating isigaw? Pwede ba nating sabihin with faith, declare, remind ourselves with these words, yes, God loves me. Pwede ba natin sabihin po? Sabay-sabay tayo in 1, 2, 3, go. Yes, God. Amen. Mga kapatid namin sa online, yes, God loves you. Yung ginawa ni Jesus, it has no expiration date. Hindi yun matatapos. Ay, hanggang dito lang. Hindi to load. Di ba? Unlimited natin nag-expire. Ano ba ito? Unlimited nga, tapos nag-expire. Pero itong love ng Lord, well, this is not for us na ma-justify yung ating mga nagagawa pa din ng pagkakamali. But we are talking about yung ating pagdududa minsan na, Lord, despite of these circumstances na meron ako, shortcomings in life, wrong decisions, despite of my negligence, do you still love me? And the answer is yes, definitely. Mahal kita, anak. Mahal ka ng Diyos dahil sa Panginoong Jesus. Amen po? Mahal ka ng Diyos. Kapatid, nasa second week pa lang po tayo ng Biyernes, or ng December po. At naway nabubusog tayo sa hindi lang sa kaalaman, but with the conviction, with the love of the Lord, na hindi mawawala yung love sa atin ng Diyos. Pa-next ako, Ate Chin. Next bullet natin. Why does God love me? Lord, mahal mo ako, okay, pero bakit? Paano? Yung minsan, unang tanong natin, kung mahal ka ba ng Diyos, sinagot na, meron ka pang follow-up question No? Minsan tinatalo pa natin yun sa Miss Universe, yung mga Q&A Sa kanila, isa lang tanong sa'yo. Minsan, 2, 3, may follow-up pa Hindi tayo makontento sa isa. So, Lord, do you love me? Yes, I do. Okay. You love me. Pero, bakit? Bakit? Be honest po. Natanong niyo na po ba yan sa Lord? Natanong niyo na po ba? Lord, bakit mo ako mahal? Paano kung sinabi ng Lord, di wag? Paano kung sabihin sa atin ng Lord, ayaw mo ba? Di wag. Madali rin kausap ang Diyos. Pero hindi ganun si Lord. Hindi siya tulad ng tao, mga kapatid. But again, actually yung first bullet, yung mga inawit natin kanina, those serves us bilang mensahe na already ng Diyos Kung minin talaga natin yung mga inawit natin kanina, mensahe na ng Lord yun Pero eto po, pagpapaalala na lamang ito sa atin lalo na sa mga equipping service po, mga atin, na mahal ka ng Diyos, that's enough. Kaya lang, dahil sa katigasan ng ating ulo, we ask for more. Lord, bakit ako? Bakit mo ako minahal? Yung totoo,
Dalawang ang sagot lang alam ko. Una, minahal ka ng Diyos hindi dahil deserve mo. Amen po? Kasi kahit nga ikaw tinatanong mo ang Diyos bakit kanya minahal It means to say, you know to yourself, hindi mo deserve ang love ng Lord. So if you knew already sa sarili mo na hindi mo pala deserve ang love ng Lord, bakit ka lumalayo sa Lord? Bakit hindi natin ginagawa yung will ng Lord? Bakit hindi natin pinipili si Lord? If we already know sa sarili natin, bakit iniiwas pa rin natin yung sarili natin sa Lord, sa Panginoon, sa Diyos na nagmamahal sa atin? Lord, di mo ko deserve, Lord. We are not lovable person or people. Minahal tayo ng Lord hindi dahil lovable ka, hindi dahil ang cute-cute mo, hindi dahil si Kuya Renz kasi palangiti palagi, pala-joke Hindi ako minahal ng Diyos dahil doon. At wala sa katangian ko para mahalin or namahalin ako ng Diyos. At ganun ka din. Sa mga nasa online po, with a humble heart, gusto ko pong ipaalala sa inyo that God loves you hindi dahil deserve mo. Dahil the reality, the truth is, we do not deserve any good things in this life. Wala po talaga. And since we are talking about kung bakit tayo minahal ng Lord, edi pag-usapan natin kung ano ba yung pag-ibig ng Diyos. So, isang magandang paalala uli ito sa atin and a rebuke as well. Alam niyo po, sabi in the book of Jeremiah chapter 17 verse 9, sabi ng Word of God, ang puso natin or the heart is deceitful and desperately wicked. Desperado siyang gumawa ng masama. Yung puso mo, yung puso ko, yung puso natin. Kaya do not believe in your heart. Ulitin ko po, huwag kang maniniwala sa sinasabi ng puso mo. Renz, huwag kang maniniwala sa sinasabi ng puso mo. Sabi ng Bible, the heart is deceitful, mandaraya sa Tagalog, and desperately wicked. Who can know it? So that's our first characteristic bilang mga tao, bilang human being. Pangalawa, in Romans 3:10, meron po ako dyan nalagay. Yan. Ayon sa nasusulat, basahin niyo pong maigi, unawain niyo po, Bible po ang nagsasabi nito, walang matuwid, wala kahit isa. So kung hindi ka naniniwala na ikaw ay hindi deserve sa love ng Lord, makinig ka sa sinasabi ng Bible. Kung iniisip mong mabuti ka at deserve mo ng magagandang bagay sa mundo, sa Diyos, paniwalaan mo ang sinasabi mismo ng salita ng Diyos. Verse 11, walang nakakaunawa. Walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Habang binabasa ko siya, itong mga nakaraang araw, hindi ko alam kung ano yung emosyon nung nagsasalita, pero feeling ko dismayado siya. Wala Parang ang lungkot-lungkot niya na ang bigat-bigat. Dati pag binabasa ko to normal lang Walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ganun lang, monotone lang Pero neto, nung medyo nadadamdam ko siya, nung iniinda ko, sabi ko, ba't parang dismayado yung nagsasalita? Naiisip ko nga si Lord Lord, dismayado ka ba habang sinasabi mo to? Abay, kung babasahin mo, sinong hindi madidismaya? After all these years na ginawan ka ng Diyos ng mabuti, tinupad niya yung ating mga panalangin, niligtas niya tayo, binigyan niya tayo ng mabubuting bagay. Ang nakita niya sa atin, basura pa din. Sinong hindi madidismaya? Amen? Dati nga may naglilinis sa Manila Bay. Nilinis na. Ito lang, di ba? Yung mga nakaraang administrasyon. May mga basura na naman. Nadismaya na naman yung maraming netizens. Ayan, hindi kasi marunong maglinis. Ngayon, yung Pasig. May mga komento naman na, ngayon lang yan.
May mga komento agad na negatibo. Nililinis, inaayos. Ito yung ating Jones Bridge. Yung mga gumaganda na at gumaganda pa. Pinaganda na at gumaganda pa na lugar sa Pilipinas, sa Maynila. Pero may mga dismayado pa ring tao. How much more ang Diyos na perpekto? Hindi kaya siya masaktan, malungkot? Kaya habang binabasa ko siya, there's none righteous, no, not no one. There is none who understands. There is none who seeks after God. They have all turned aside. They have together become unprofitable. There is none who does good. No, not one. So, sa dalawang verse na yan, in Jeremiah and in Romans, binanggit sa atin, sinampal sa atin ang katotohanan na hindi talaga tayo deserve sa love ng Lord. The question is, how is it possible na ang Diyos na banal, ang Diyos na mabuti, ang Diyos na makatuwiran, ang Diyos na perpekto, ay kayang mahalin ang mga tulad natin? Siguro the question is, hindi tungkol sa atin, but tungkol kay Lord. Lord, paano mo ko kayang mahalin? Ano yung mga characteristics ko? No, it's not about you. It's about Him. Nagagets niyo po yung point? So when we ask the Lord, Lord, why? Why does God love us? Why do you still love me, Lord? Para maunawaan natin, we must understand something sa nature and character ng Diyos. In 1 John chapter 4 verse 8, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Yun, no? Worship ko po yan habang naliligo. Sapagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. In verse 16, nalalaman natin tayo'y iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanang ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. God is love. Wala nang ibang pinakamahalagang sagot. Sabi ko kanina, dalawa lang alam kong sagot, di ba? Yung una, kung bakit ka mahal ng Diyos, simply because hindi natin deserve. Kahit na mahal tayo ng Diyos, hindi tayo lovable. Hindi tayo deserve yung love ng Lord. Pangalawa, minahal tayo ng Diyos simply because He is love. Amen? Ang Diyos ay pag-ibig. May napanood po ako, di ko alam, Showtime yun eh. Sa mga nanonood ng Showtime, hindi po ako nang babasya. Napakinggan ko lang ito. Sabi ng isang host, sabi niya, hindi ko maintindihan yung mga tao. Sabi niya, kasi kahit naman ano yung piliin mong gender, pagkatao, ang Diyos naman ay pag-ibig, ang Diyos ay mapagpatawad. Tapos may sumegunda pa na isa, at saka lahat ng religion ay ginawa dahil sa pag-ibig. Tapos may sumegunda pa na isa na ang Diyos lang ang may kakayanan, may karapatan ng musga. So, mukhang magagandang pakinggan, pero hindi biblical. Tandaan po natin, sabi nga natin kanina in Jeremiah 17:9, heart is deceitful. Pangalawang bagay po, may karapatan tayo, hindi karapatan. May kakayanan tayo na mamili ng gusto natin, pero hindi lahat ay ikalulugod ng Diyos. Ikalulugod mo, ikalulugod ko, pero hindi ikalulugod ng Lord. So, wala talagang righteous. Yes, God is love, mga kapatid, pero yung pag-ibig ng Diyos, kung sino siya, itong pag-ibig na to ay hindi konsentidor. Kapag may pag may nakagawa sa'yo ng mali, love mo pa rin yung taong yon, pero hindi yung ginawa niya. As much as you can, ayaw mo nang maulit yun, kasi ayaw mong magkawalay kayo. That applies sa magkakaibigan, sa churchmates, that applies sa magulang, sa pamilya, sa mga anak, etc., etc. So, si Lord, mga kapatid, ganun din. He is love. That is His nature. Hindi siya may pag-ibig, kundi siya ay pag-ibig. Lagi nating napapakinggan yan at sa mga devotions din natin. So, itong pag-ibig na ito
tumatagos ito sa lahat ng attributes ng Diyos. Paano ko nasabi? Nagpapatawad siya dahil siya ay pag-ibig. Nagagalit siya dahil siya ay pag-ibig. Nagtutuwid siya dahil siya ay pag-ibig. Nagpapala siya dahil siya ay pag-ibig. Hindi niya pwedeng gawin ng isang bagay ng walang pag-ibig dahil siya nga ay pag-ibig. Nagkakaintindihan po. Tayo may pag-ibig. Hindi tayo ang pag-ibig. Hindi tayo si Valentino o si Cupido. O kung sino mang pinaniniwala ang magical na tao when it comes sa love. Walang ganun. Only God. He is love. Kaya lahat ng ginagawa niya, may kasamang pag-ibig. Included ang pag-ibig. Nagagalit, nagpaparusa, nasasaktan, nagpapala, nagpo-promote, nagbe-bless, kung ano man, name it, pero lahat yon dahil sa siya ay pag-ibig. Because God's very nature is love. And He must demonstrate love dahil siya ay pag-ibig. Kung sino ka, yun ang lalabas. At dahil pag-ibig siya, yun ang lumabas sa Kanya. To God be the glory. So, para papapurihan siya, glorifying God is the highest and the best na pwede nating magawa. Dahil sa siya ay pag-ibig, He deserves all the glory. To God be the glory po. So, since si Lord, essential sa Kanya yung nature ng love, pinakita niya rin sa atin yung love. Kahit na tayo ay undeserving people mula noon hanggang ngayon. Tayo yung mga nagrebelde sa Diyos, pero hindi tayo tinantanan ng Diyos. Hindi to, sabi ko nga kayo na yung love ng Lord, hindi siya exaggeration ng emosyon, hindi siya pag-ibig lang sa kaibigan or a lustful kind of love, kundi ito ay agape love, a self-sacrifice kind of love. So, He demonstrates that sacrificial love by sending His Son, alam natin yan, to the cross, para sa ating mga kasalanan, to pay the penalty. In 1 John chapter 4, verse 10, mabasa natin yan. Note nyo na lang po. Sa 1 John chapter 4 verse 10, sabi po ng Word of God dito, in this love, and this is love, not that we had loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation of or for our sins. And He forgives us. Salamat sa Lord. Sa pagre-rebelde natin sa Kanya, pinatawad tayo ng Lord. At hindi lang tayo basta pinatawad, binigay sa atin ang Kanyang banal na Espiritu para matulungan tayo na mas mapalapit sa Kanya. Now, the Holy Spirit dwells on us po, mga kapatid. And itong Holy Spirit na nasa atin, hindi siya basta force or hindi siya force, hindi lang siya power ng Diyos, kundi siya ay third person ng Trinity na sinasamba rin natin, pinupuri din natin, at ito yung nag-e-enable sa atin para mahalin ng Diyos. So last week, isa sa naaalala kong sinabi ng ating pastor, to remember kung paano kami nahal ng Diyos, yun yung magiging paraan mo para mahalin mo rin ng Diyos. Pag naalala mo yung pagmamahal sa iyo ng Diyos, mas gaganahan kang mahalin siya. Because the love of the Lord, yun yung driving force nating mga Kristiyano, mga believers, para maglingkod sa Diyos, mahalin lalo ang Diyos, kilalanin lalo ang Diyos. That's our driving force. And tinutulungan po tayo ng Holy Spirit. He reminds us kung ano ang ginawa ng Diyos, ng Panginoong Yesus, para tayo ay maligtas. Salamat po sa kanila. Amen po. It is not because of our own self, our own strength. Romans 5 verse 8. Ayan, salamat po sa 1 John 4:10. Romans chapter 5 verse 8. But God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. So, God's love is very personal po. Alam niya ang bawat isa sa atin. Yung pag-ibig niya ay walang katapusan at wala ring pasimula. Grabe yung special na pag-ibig na to. At ito yung nagdi-distinguish or nagpapabukod sa atin sa ibang relihiyon or ibang paniniwala. Na tayo ay minahal tayo ng Diyos, hindi dahil kung sino tayo, kundi dahil siya ay pag-ibig. Pa-next po ako. Now, the next question is, Lord, why do you love me? Why does God loves us? Simply because
Hindi ko nalagay pala. Simply because He is love. God is love. Yan, salamat po. Why does God love me? Because of who He is. God loves you for who He is. And He is love. Mahal ka ba ng Diyos, kapatid? Amen. Praise God. At di ka niya minahal dahil kung sino ka, kundi dahil kung sino siya. Para wala tayong maipagmalaki sa buhay na to. Ngayon pa nga lang, wala tayong may pagmalaki, di ba? Pero nagmamalaki na. So, how much more kapag meron na? And Lord, I believe hindi aalaw ng Lord na mangyari yun, lalo na kung ikaw ay Kristiyano. Last na po ito, mga kapatid. The next question, after knowing God loves you at kung bakit kanya mahal, now my question is, or the Lord's question for us this morning is, do you love Him? Mahal ba natin si Lord? This is a personal question po, mga kapatid. I know this is too personal. Pero this is something na dapat dinidiscuss mo rin sa Diyos. Or dinidiscuss mo sa sarili mo. Lord, mahal pa ba kita? Lord, how's my love for you? Is it growing? Or mas lalong lumiliit? Mas lalong nagiging pahina ng pahina? Ano ba? At sa Bible po, panik sa cottage, tinuruan tayo ng Lord kung paano siya mamahalin. This is the greatest commandment. Tinanong siya minsan ng mga Pariseo para i-corner siya. Ma-dead end siya, mapahiya siya sa mga tao. Ano ang pinakamalagang utos? And then sinagot niya. Sabi niya, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Love the Lord your God. In other words, ang Diyos, gusto niya na mahalin natin siya with our whole being. Lahat ng meron tayo in every possible way na kaya natin. At pinakita yun ng Panginoong Yesus. Ang galing lang ng Lord, no? Nag-uutos siya, pero pinapakita ng Panginoong Yesus. Kumbaga, hindi lang basta, ito gawin mo, pero walang clear instructions or walang picture kung paano gagawin. It's very amazing at the same time, siya yung role model talaga. That's why Christians, talagang sa kanya binase, siya ang dapat na sundan, si Jesus Christ. Kung paano niya minahal, nirespeto, ginalang, pinuri ang Diyos Ama. God wants us to love Him exactly kung paano si Jesus nagpakita ng pagmamahal sa Diyos Ama. Above all things and all beings, gusto ng Lord, mahalin natin siya. Ayaw niya ng lukewarm. Ayaw niya ng half-hearted. Ayaw niyang apathetic. So ayaw niya ng mga ganong klase ng pag-ibig. Kasi hindi deserve ng Lord. He wants our total devotion to Him. As in whole being po talaga. Do you think selfish ang Diyos? When He asks for this kind of love? I don't think so. Siguro, hindi siya selfish in a negative way na kabig lang ng kabig kasi siya ang unang umibig sa atin eh. So before He asked this na love me, He showed it. He make sure na nararamdaman natin ito. Kaya si Haring David, in the book of Acts, sabi sa kanya, description sa kanya ng Acts actually, ay puso nakamuka ng puso ng Diyos. In the book of Psalms, kinantahan niya si Lord. Alam nating lahat ng awit na to. Meron ako dyan natin, nalagay ko po. Yan. Psalms 42 verses 1 and 2. As the deer longs for the streams of water, so I long for you, O God. I thirst for God, the living God. When can I go and stand before Him? Isa yan sa devotional songs natin sa simbahan na ito. As the deer panted for the water, so my soul longing after thee. Sa David, in-exemplified niya kung paano natin pwedeng mahalin si Lord sa pamamagitan ng praise and worship. Marami yan. Book of Psalms, mabasa niyo po. Chapter 84 verse 2, 43 verse 4, 122 verse 1. So, even so, si David,
kilala natin siya. Hindi niya minahal ang Diyos ng perpekto. Nag-fail siya. His ability na mahalin ng Diyos ay nalilimitahan din ng mga limitasyon ng tao, kahinaan ng tao. Pero nung siya ay bumagsak, nung siya ay mag-fail, bumalik lang siya sa Diyos. And then dineclare ni David, sabi niya Psalms chapter 73, sino ang mayroon ako sa langit, sa lupa, sa bundok, sa tubig? Whom have I in heaven but you? There is nothing on earth that I desire besides you. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. So he acknowledge kung sino si Lord sa buhay niya, kung sino ang Diyos. Kaya tayo rin sa panahon natin, we love the Lord sa pamamagitan ng Bible reading, fellowship, di ba? Isang simpleng test, mga kapatid. Answer me with a yes or no. Gusto niyo bang malaman kung malalim na kayo sa love niyo sa Lord? Ulitin ko po, it's a yes or no question. It's not too personal. Gusto niyo bang malaman kung gaano na kayo kalalim sa love niyo sa Lord? Ilan lang po yung narinig kong sumagot, ha? Tagalogin po natin. Sa mga kasama po natin, sa mga kasama natin online din. Gusto niyo bang malaman kung gaano na kayo kalalim sa pagmamahal niyo sa Diyos? Gusto niyo malaman, walang bayaran ito, walang babayaran dito, huwag kayong mag-alala. Wala rin akong hihingin. Simple lang. Simple lang, as in, ngayon pwede niyo gawin to. Habang nandiyan kayo nakaupo, nakikinig, o kaya pag uwi niyo, pwede rin. So kahit nasaan, pwede niyo gawin to. Simple lang. Alamin mo lang kung paano mo pinapahalagahan yung Word of God. Para malaman mong kung malalim ka talaga sa pagmamahal mo sa Diyos. Hindi pagmamahal ng Diyos sa iyo, pagmamahal mo sa Diyos, ha? We're talking about our love kay Lord. Kung gusto mong malaman talaga, kung seryoso ka sa pagmamahal mo sa Diyos, hindi sa pamamagitan ng church or ng ministry. Kung paano mo itrato ang salita ng Diyos, that reflects your love kay Lord. As simple as it is. Kaya kung wala kang Word of God, kung kulang tayo sa salita ng Diyos, sadly, hindi tayo seryoso sa pagmamahal natin sa Diyos. Kung nine-neglect natin ang Word of God, sinasantabi natin ang salita ng Diyos, sadly, with a humble heart, sasabihin ko po sa inyo, hindi talaga natin mahal si Lord. Or feelings lang yung ating love kay Lord. Paano to, Kuya Renz? Kakabalik ko pa lang naman eh. Salamat sa Lord. May pagkakataon pa para makabalik. Amen? Salamat sa Lord. May Sunday ngayon. Umabot tayo. Salamat sa Lord. Now, after realizing, analyzing, kumusta yung pag-ibig mo sa Lord? Kumusta yung love natin kay God? How you treat God's Word reflects your love for the Lord. So kung hindi maayos, get back. Tulad ni King David, when he failed, after he failed, sisi siya, bumalik siya sa Diyos. And it's a strong reminder for us, it's not too late. Pwede ba sabihin sa katabi mo, hindi pa huli. With a humble heart, gusto ko pong sabihin sa inyo, and with a grateful heart as well, gusto ko rin pong sabihin, hindi pa huli. Salamat sa Lord. Makakabalik tayo sa ministry. Makakabalik tayo sa pagtayo sa pulpit. Manunumbalik tayo sa pag-awit, sa pagtugtog, sa paglilinis sa church, sa lahat ng ministry sa church. Pero hindi pala kay Lord. This is not to condemn. This is not para ipahiya tayo. But God's Word is a reflection. God's Word is a mirror po. Salamin ito kung sino tayo. Kung may sakit, kung mayroong pain after hearing that, don't take it personal. Hindi po ako naman personal. It is the Word who's telling us
To ask for forgiveness kay Lord. Hindi lang para patawarin niya, but to repent. It is the word of the Lord that convicts us na mayroong kulang sa ginagawa nating paglilingkod sa Lord. Magiging unfair po kami sa inyo kapag share lang kami ng share at hindi namin kayo nire-remind to read the word. It's very unfair po sa simbahan. And don't get me wrong, may mga alam akong simbahan, eto sila. Hindi, biro lang. Meron akong mga alam na simbahan. They just watch kung ano yung sinasabi ng speaker. They don't read the Bible. They have the Bible, but they are not being demanded or command na magbasa ng Bible. Binubuklat lang nila pag araw ng simba. But after that, close it the whole week. Live your life. And magiging unfair po kami sa Diyos at kami sa inyo at kami sa sarili namin if we will not push you through to read the Bible po. Magiging unfair po kami. Kagabi may ka-fellowship ako online. Nasa ibang bansa siya. Sabi niya, bro, nakakaramdam ka rin ba minsan ng ganitong klaseng pakiramdam? Sabi niya, hindi ako masyadong nagtitiwala sa nagsasalita lalo na pag di ko kilala. Not unless mabasa ko. Sabi ko, uy, maganda yan Sabi ko, siguro ang mali lang, hindi ka nagtitiwala dun sa preacher. Kasi man of God yun, pinili yun ng Diyos Pero yung tama mong ginawa, inaalam mo, kino-confirm mo sa Bible. Kasi ganyan ang ginawa ng mga Berean Church. Hindi sila nakikinig kay Paul lang, basta-basta, kundi they confirmed. Tama yung sinabi niya. Praise the Lord. Paniniwalaan natin. So, nakikinig sila, but they search. Tayo, we listen, but we do not search. So, isang karakter ng Berean Church is, they listened, not just only listen, but they search the scripture. So, sabi ko sa kanya, mali lang na hindi ka nagtitiwala. You pray, sabi ko. Ang part nating mga listener is, ang audience, congregation is, mag-intercede sa nagsasalita. To pray sa nagsasalita. Sa pastor, kung sa sino man ang gagamitin ng Diyos, that's our part, to pray for them. Pero yung hindi ka magtitiwala, hindi ka maniniwala, off yung bagay na yun, medyo mali yun. Kasi kung hindi ka nagtitiwala sa sinugo, paano ka magtitiwala sa nagsugo? So mahihirapan ka magtiwala lalo. Kaya, mga kapatid, read the word. Basahin po natin ang salita ng Diyos. We love God by keeping His commands and doing His will. At hindi natin magagawa yung command ng Lord at yung kalooban ng Lord if we do not know the Word. Kaya nga si Joshua, di ba? Day and night, he reads, he meditates the Word of law, the Word of the Lord. At isa pa sa commandment ng Lord, actually, ito, alam ko, ayan, we keep His commandment. John 14, verse 15 and 23, 1 John chapter 5, verse 3, 2 John chapter 1, verse 6, Psalms chapter 4, verse 8. We show our love, we express our love kay Lord by keeping His commands. Ulitin ko po we keep His commandment. Kung anong inutos ng mama mo, ng papa mo, ng parents mo, susundin mo kasi mahal mo sila. You do not want them na ma-disappoint sa'yo. Hanggat maaari, wag. And same goes sa ating Diyos sa langit. Kaya, itong pangalawang command ni Lord, bukod sa mahalin siya, is to love your neighbor as you love yourself. Sabi sa John or Matthew 22:39, karugtong lang naman po yan, two greatest commandment, you shall love your neighbor as yourself. So, it is very impossible na mahalin natin ang Lord ng buong buo, pero hindi natin mahal ang ating church, ang ating pastor, ating kapatid sa faith, ang ating mentor, disciple. Very impossible po yun. Kasi si Lord mismo ang nagsabi sa atin. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. To God be the glory.
Actually, isang bagay ito na mahirap eh. Kasi yung perfectong Diyos nga, hindi natin makuhang mahalin ng buo. Paano pa si brother na hindi perfecto din, tulad ko? Mas mahirapan ako mahalin siya. Kung yung Diyos nga na wala ka ng, anong tawag doon? Tapon, basta yung mga ganun, salitang kalye. Wala ka ng tapon, yon. Kung itong person nga na to, itong Diyos nga na to, wala ka ng tapon sa Kanya, di mo pa siya mamahal ng buo. Ito pang tao na puro tapon. Ito pang tao na hindi maganda yung pakikisama, etc., etc. Kaya kapatid, if we cannot love the Lord genuinely, mas mahirap po sa atin na mahalin ng church or si Brother Renz, si Brother Jeremy, si Sister Vanna. Mas mahirapan po tayo, sa totoo lang. Kaya, si Lord ang basehan natin. Let love be genuine. If we love God but we hate our neighbor, classmates, our workmates, our employer, our boss, or even our family member, then the sad reality is we don't love God at all. Ulitin ko po, kung may sama tayo ng loob at nahihirapan tayong mahalin ang tao sa paligid natin, pamilya, kaibigan, church, katrabaho, schoolmates, believers or unbelievers, mahirapan din tayong mahalin si Lord. Or sadly, baka hindi talaga natin mahal si Lord. I'm trying to be as soft as I can na mabanggit ito sa atin because this is God's love. God's love is not just all about Jesus dying on the cross, but yung after that, hindi yun natapos sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga, ang sabi ko po sa mga kabataan, kung ang plano ng Lord sa atin na maligtas tayo, tanggapin lang siya, sana, di ba, kinuha niya na tayo after that. Pero hindi eh. On the third day, He rose again. It means to say, meron pang kasunod yung pagtanggap sa Kanya. Hindi natatapos doon. And as a Christian po, we should not base our love based on our environment. One thing I admire sa simbahan ng Emmanuel Christian Fellowship, sa inyo po, to God be the glory sa buhay nyo. One thing I admire and I'm very blessed, ay ang dami nang nadismayang tao sa simbahan natin, pero tayo nananatili tayo sa simbahan natin. Ang dami ng taong may nasabing hindi maganda about sa church natin, and yet, we come here na parang walang narinig. We come here na parang, I don't care kung ano yung sinasabi niya sa church ko. I don't care kung ano yung naririnig ko sa mga tao sa paligid. That's one thing I am truly blessed sa simbahan natin. Hindi ko po kayo binobola. Ito po ay pinagpapasalamat ko sa Lord. Na hindi tayo agad-agad or basta-basta nanlalamig, nasisira ang loob, nasisira yung love kapag may naririnig tayo o nakikita na hindi maganda. As a matter of fact, kapag may mga nawawala, na-appreciate ko yung mga mamsi, mga nanay po, nagtatanong, nasaan si ano, nasaan si ganyan, nasaan si ganito. They ask questions sa mga kabataan. Personally, sa akin, pag sa akin sila nagtatanong, inahanap talaga nila. And sinasabi ko sa kanila, may pinagdadaanan pong hindi maganda. Nagtatrabaho po, ganito, ganyan, busy sa school, busy sa ganyan. Kasi may mga simbahan, may mga tao, at hindi lang basta sa ibang simbahan, kundi dito rin, may mga na-meet din ako na after knowing kung ano yung taong ito, kung sino yung taong ito, they leave. They left. Umaalis sila. Iniiwan nila yung church. Iniiwan nila yung simbahan, yung Diyos, yung tao, na parang, pero na parang hindi sila pumupunta rito para sa Diyos. Pumupunta sila para sa kung ano yung makikita, ano yung mabe-benefit sa kanila, ano yung magiging pabor para sa kanila. Kaya, salamat sa Lord. At salamat sa buhay po ninyo. Dahil hindi tao ang nakikita natin, kundi si Lord. Amen? Pwede mo sabihin sa katabi mo, salamat sa Lord sa buhay mo. Salamat po. Sa mga nasa online po, salamat sa Lord sa buhay po ninyo. Sa mga hindi pa nakakapunta sa church na ito, pero nanonood pa rin, salamat sa Lord sa buhay po ninyo. At sa mga nasa ibang bansa, tulad ni Mama, ni Jamaica, ni Grace, na nakapunta na rito, pero nananatili pa rin, salamat po sa Lord sa buhay ninyo.
that shows your love kay Lord. At nagre-reflect lamang sa tao. We love the Lord and we love the people. At actually, yun po yung sinabi ni Lord, ni God, ni Jesus. Panext ako, ate. In the book of John, chapter 13, verse 34 to 35. Sige, dyan muna, ate. 1 John 4:11, Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. Diba? Dahil minahal ka ng Diyos, bakit mo mahal si Ivana? Bakit mo mahal si Janet? Diba dapat si Ivana lang mahal mo, hindi si Janet? O dapat si ate Janet lang, hindi si Ivana? Hindi. Kaya mo sila nagagawang mahalin dalawa dahil minahal ka lang din. Amen? Hindi dahil kung sino si ate Janet at kung sino si ate Ivana. Hindi dahil kung sino si JR at kung sino si Irish, di ba? Kundi dahil kung sino si Lord. Hindi, example lang. Kaya ako nga in-example si ate Janet at si ate Ivana. Nothing personal. Di ba? Kaya mo namamahal yung dalawang tao na to, kahit na ito active na active. Ito naman hindi, pero mahal mo pa rin yung dalawa. Dahil kay Lord. Dahil lang kay Lord. Minahal ka lang kasi ni Lord eh. Sabi nga nila, you cannot give what you don't have. Amen? If I ask you for what, pwede bang pahiramin niyo po ako? 1 million, bring me 1 million. Ang lakas naman nung wala. Grabe naman yun, tita. Di ba? You cannot give what you don't have. So kung wala kang 1 million, wala kang mabibigay talaga. So, kung hindi ka nakaranas ng love ng Lord, hindi mo rin may paparanas sa iba yung love ni Lord. The same way, kung hindi mo naranasan yung pagpapatawad ni Lord, hindi mo rin maipaparanas yung pagpapatawad sa kapwa mo. Particularly, especially sa mga kapatid mo sa faith. Mahirap po itong bagay na to, madali lang sabihin. Pero sa tulong ng banal na Espiritu, sabi ko nga kanina, na nag-e-enable sa atin, nag-e-empower sa atin, we can do it. Hindi biglaan, but gradually. By process. John 13, chapter 34 to 35. A new commandment I give to you. Actually, hindi siya yung literal na bago po. Nasa commandment din to ng Mosaic Law. 10 Commandments, number 1 pa nga eh. 1, 2, hindi ako nagkakamali. Pero hindi siya bago. Kaya lang kung bakit sinabi ni Jesus na a new commandment, kasi ba naman, in-specific niya talaga. Talaga namang minarkahan niya. Binigyan niya ng diin. Pinakita niya yung example. So, a new commandment I give to you. Ano daw yun? That you love one another. Pwede bang ilibot mo yung mata mo saglit sa church? Yung one another na yan, yan yun. To love one another. Yung tingin ng iba. Wag naman po ganun yung tingin. Medyo dahan-dahan lang. Mga ganun lang, oh. Ganun. Naku, ito yung katabi ko. Parang ito yung may utang sa akin, ah. Sabi nila, Lord, love one another. Ito yung nakagawa sa akin ng hindi maganda. Naku, ito yung nagawan ko ng hindi maganda. Lord, love one another. You love one another. Bakit daw? Just as I have loved you. Mahal ka ni Lord. Amen? Sabi natin kanina, oh, God, do you love me? Why? Sagot ni Lord, yes, mahal kita. Now, ito yung sabi ng Lord sa atin. After knowing that I love you, sabi ni God, love one another, just as I have loved you. You also are to love one another. Inulit-ulit. By this, all people will know that you are my disciples if you have love for one another. Inulit-uli. Love one another. And hindi lang by words, syempre, hindi lang by salita. Ay mga kapatid, let me tell you, ang pagmamahala naman po ay hindi in good times every day. Naririnig ko madalas kay Pastor, we are family here. And just like sa family, meron talagang tampuhan, merong hindi pagkakaunawaan. That's normal. And even sa church, that's normal. Imagine, imperfect, magkasama-samahin. Can you truly understand that, mga kapatid? Kaya nga sabi ko sa fellowship ko kagabi, pag may nakita kang perfect church, huwag ka dun, ha? Kasi hindi na sila magiging perfect. The same goes sa atin, mga kapatid.
Imagine, I, an imperfect person, dadalhin sa church. You, an imperfect person, dadalhin sa church. Dalawang imperfect na tao pagsasamahin, magiging perfect? No. Hindi yan negative, negative plus equals positive. Hindi ganun ang mathematical natin. Imperfect tayo pare-pareho eh. It's not for us to justify it. But I'm just telling kung ano yung totoo, reality. May tampuhan, may hindi pagkakaunawaan, kasi nga family eh. So every day, it's not a good day for us. It's not like a heaven's feeling day. Hindi ganoon. And ayun naman yung love eh. Characteristic of 1 Corinthians 13:13. Lovers. Di ba? Nagpapatawad, umuunawa, hindi nagtatanim ng sama ng loob. Kuya Renz, ang hirap eh. Nagawa niya ako ng hindi maganda eh. Oo naman. Pero hindi ako nagsabi nito. Si Lord, siya sisihin nyo. Sisihin talaga eh. Sisihin tanungin nyo. Kasi ako nahihirapan din ako. Pero kapatid, again, we are all in process. To God be the glory. Really, to God be the glory. We are all in process. Tingin nyo, nung sinabi ni Jesus to, mahalin nyo ang kapwa nyo kung paano ko kayo minahal. Nung sinabi ni Jesus to, tingin nyo ang dali sa kanya nito? Hello? Wala siyang ginawang mali. Pero sinuklian siya ng hindi maganda. Kaya bago ka magreklamo na ang hirap-hirap, really? Isipin mo si Jesus. Bago ka magreklamo na ang hirap-hirap magpatawad, totoo ba? Tignan mo si Jesus. Nung sinabi niya to, nagkatawang tao siya. Ito yung purpose ng pagkakatawang tao niya, mga kapatid. Para maipamukha sa atin na yes, it is hard, but it is possible. It is really hard to forgive. Lalo na kung talagang mabigat yung degree. But it is possible. Posible. How? Pinaranas niya nga eh. Para wala tayong may katwiran eh, kasi Diyos ka, Jesus eh. Hindi, nagkatawang tao nga siya eh. Yun yung purpose ng pagkakatawang tao niya, so that wala tayong maireklamo sa Kanya na, Lord, di ka naman nagkatawang tao eh. Nanatili ka sa trono mo eh. Kaya mo nasasabi yan, mahalin ang bawat isa. No, kapatid. Just as I have loved you. Kaya ang basehan ng love natin, hindi ang love ni Kuya Renz. Hindi ang approach ni Kuya Renz. Hindi ang approach ng mga leaders ni Pastor Louie. Hindi ang approach ng mga naunang leaders. Hindi ang approach ng best friend mo sa church. Hindi ang approach ng kung sino man. Ang ating basehan ng pag-ibig, kung paano tayo nakaranas ng pag-ibig ni Jesus individually. At yun ang sinasabi ko. The Lord loves the Israel nation, but He also loved them individually and personally. Iba-iba tayo minahal ni Lord kasi iba-iba. Equally I'm not talking about being unfair, hindi unfair sa Lord, but individually. May mga nagdroga dito. May mga addict sa sex, sa pornography. At meron namang mga taong hindi. Pero both of that person, that people, nakaranas ng love and ng grace ng Lord. Meron taong mga tao rito nakalaya, galing kulungan, nakulong, at meron din namang mga hindi. May mga taong depressed dito or nakaranas ng depression, hindi depressed, kundi nakaranas ng depression, at may mga taong hindi naman. Pero both of these people are being loved by the Lord. Kaya kung paano ka minahal ng Lord, express it. Kung minahal ka ng Lord in your downtime, in your lowest point of your life, love your neighbor just as Jesus loves you. In John chapter 15, verse 12, this is my commandment, that you love one another just I have loved you. Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends. Grabe to.
Talagang self-denying eh. Talagang uubarin mo kung sino ka eh. Isipin natin, kung ang lahat tayo dito sa church, as in lahat, bata, matanda, nanay, tatay, kabataan, young pro, young adult, children, hindi nagtatanim ng sama ng loob, mabilis magpatawad, hindi nanunumbat, umuunawa, tumutulong. Imagine, baka ang dami natin lalo. Baka hindi tayo mabilang. Baka everyday may dadadagdag talaga. Everyday siguro or every week, every month, siguro 10, 20, 30. Kasi they experience eh. They witness. Imagine, sabi ni Lord, this is my commandment, that you love one another as I have loved you. I have loved you. That you love one another as I have loved you. Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends. Kapatid, you do not need na mamatay sa krus ng Kalbaryo tulad ng ginawa ni Jesus to lay down your life for the sake of your friends. Ulitin ko po, hindi mo na kailangan pagdaanan yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo more than 2,000 years nang nakalipas para masabing dakila ang pagmamahal mo at sakripisyo para sa kaibigan mo. Yun lang tanggapin mo siya despite ng kanyang kahinaan. Unawain mo siya sa kabila ng kanyang kapalpakan. Tanggapin mo pa rin siya sa kabila ng kanyang kasalanan. Patawarin mo siya sa kabila ng kanyang pagkukulang. I-uplift mo siya in times na siya'y nadadown. Yung manatili ka sa kanya despite na walang-wala siya. Di ba? Ang mundo, gano'n naman. Pag meron ka, doon ka may kaibigan. May awit na ganyan, di ba? Pag wala kang pera, sabi ng kanta, wala ka ring kaibig. Ayun ang mundo. Pero ang love ni Lord is, He loves us, He died for us, nung tayo ay makasalanan pa. So you love your churchmates, your family members, you love your workmates, we love our cell group leaders, our disciples, we love one another kung paano tayo minahal ni Lord. And not on our own standard. So kapatid, my question for you this morning, do you love the Lord? Really, do you love the Lord? Do I really love the Lord? This may be our checklist, but I believe mangungusap pa ang Diyos sa atin. At hayaan niyong putulin ko po ito sa pamamagitan ng pananalangin. Panext ako, Ate Chin. We express your love for God through spending time in His presence, enjoying our fellowship with Him, listening to His Word, reading His Word, daily seeking to know Him better. Those are the things na makakatulong to check our love for the Lord. Pero yung aking nabanggit kanina, kung bakit yun yung pinagdiinan ko, kapatid, that's necessity for the church. It's very essential sa simbahan na tayo ay nagmamahalan. It's very essential. Kasi ito, we can do it privately. As a church and in private, we can do this. And we are ought to do this. Pero yung mahalin mo at iparanas yung kapwa mo, iparanas yung love mo sa kapwa mo, hindi mo siya magagawa in private lang. Di ba? Lalo na tayo, sabi nga ni Pastor, ang strength ng ating church, fellowship talaga eh. Kasiyahan, katuwaan, celebration, yun talaga eh. So, do we love one another, di ba? In times of difficulties or in times of happiness lang. So, this is a reminder for us. Again, 3 bagay lang po ito mga kapatid, yung ating bullet this morning. At naway, patuloy na magrema sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Pikit lang po tayo saglit. Does God love me? Yes, He did. Yes, He do. Yes, and He will do it forever. Why does God love us? Not because of who you are, but because of who He is. Now, our personal application. Do you love Him?
Sabi ng ating objective kanina, to remember God's love for us and to appreciate it by expressing it to others. Kapatid, this is our chance or privilege from the Lord to express yung ating pagmamahal sa Kanya sa pamamagitan ng ating simbahan at mga kapatid sa faith, mga tao sa ating paligid din. Ama, salamat po sa pagmamahal, salamat sa kapangyarihan mo, salamat sa banal na Espiritu na siyang lumulukob sa amin up to this point in time, sa aming mga kainaan, laging sumasaklolo, laging nag-uplift sa amin when we are down. Salamat po aming Diyos Ama. Lahat ng aming mabubuti at ganap na karanasan, mabubuti at ganap at mabubuting pagpapala at ganap na pagpapala ay galing po sa iyo. And we acknowledge it this morning. Tulad ng iyong mensahe sa amin po, maraming salamat aming Diyos Ama. Thank you for your love, Lord God. Salamat po for reminding us and telling us what we ought to do to express it sa ibang tao, particularly sa aming Emmanuel Christian family. Salamat po aming Diyos Ama. Lord, we just wanna love you more po, Panginoong Jesus. Nais lang po namin na mas makilala ka pa, mas ma-appreciate pa namin yung love mo sa amin, and help us na maibahagi din ito sa iba, ma-express din ito sa iba, Panginoon. We thank you, God. Lord, magpagaling ka po sa mga pusong sugatan. Magpagaling ka sa mga emosyon, damdamin, kaisipan na ngayon ay nahihirapan, na ngayon ay may mga katanungan na nasusugatan sa kanilang pamilya, sa kanilang sitwasyon, sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang faith, mga puso po. Nakikita mo lahat ito, Lord, at wala kaming may tatago. And my prayer for them this morning is that they may receive your healing power upon their heart, upon their mind, upon their spirit, upon their physical body. Mga kapatid namin din na ngayon ay may sakit na nararanasan sa kanilang physical na katawan, we pray for healing in the mighty name of Jesus. Maranasan po nilang patuloy ang kagalingang buhat sa iyong kamay, aming Diyos Ama. Salamat po, salamat po. Maging sa mensahe niyo po, we thank you, Lord, and we bless your name. Bless each and every one of us. Patuloy naming maranasan ang love mo sa amin as a church, as a family, and as an individual po. Personally and individually. Salamat po aming Diyos Ama. To you all the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Jesus loves you all po.